Kung hindi pa nga ho napipinturahan ang mga court nyo, aba ito na nga ho ang sign para i-mention nyo nga ho ang SK nyo para naman igalaw na ang baso. Ay di ka nga man din ho ay summer na, kaya naman nga ho uso na ang mga paliga. Pero kung hindi pa naman kaya at wala pang budget, ay di sa isang taon na lamang at dumayo na lang kayo dyan sa mga katabi nyong barangay at pinagurado namang may palaro ang mga yan. Charits! Pero bago nga ho yun ay napansin ko nga ho aring aso ko na si Lucas na parang nanghihina at kinakapoy din sa bahay. Paano ga ho ay pagkakakapal ng balahibo nito tapos sumabay pa nga ho ang init ng panahon? Kaya naman nga ho inalis ko muna siya sa kanyang pagkakatali at sabi ko ipapaliguan ko nga ho muna. Ay nung marinig naman nga ho ang salitang ligo ay talaga namang nagbigat-bigatan ng katawan. Charis! Tapos malaman-laman ko nga ho ay wala palang tulo kaya naman aring si Lucas ay lundag sa tuwa. Charis! Ay sabi ko nga ho sa kanya ay huwag masyadong magdiwang at baka hindi niya namamalaya na sobrang daming pwedeng liguan niya ho din sa amin. Abay nung marinig nga ho ang sinabi kong yun ako'y inirapan eh. Charis! Kaya naman nga ho para hindi ako mahirapan na isama ito ay sabi ko nga ho ay pupunta kami sa tribot, ibibili ko nga ho siya ng paborito niyang milk tea. Abay wintermelon daw eh. Charis! Ay di rin naman nga ho pagkatapos mauto ay didali-dali nga hong sumakay sa aming Rusi. Charis! Baka Rusi namin yarn. Charit! Tapos nung malaman-laman nga ho ng mga arena kami nga ho ay pailog ni Lucas ay gusto nga hong sumama. Ay hindi naman nga ho kami pwedeng sabay-sabay na umalis at sila nga ho ang hahalinin sa akin sa pagbabantay sa tindahan. Ay nung binuhay ko pa din naman nga ho ang motor ay tanong agad ng mamay pa saan na naman daw ako. Ay, hindi naman ako naalis maghapon. Ay ano gayon? Charis! Di ka nga man din hot kami nakatira din sa bukid kaya naman nga ho napakarami ding ilog. Ay ikaw na nga lang ang mamimili kung saan ka nga ho maliligo. Ay mga 3 hanggang 5 minuto nga lang hong pagdadrive ito at makakarating na nga ho agad kayo sa ilog. At sa bilis naman nga ho ng ating Rusi ay dinandinin na nga ho agad tayo at kung mapapansin nyo ay hindi nga ho gayong kalakas ang agos ng tubig ngayon. Paano ga ho ay sa sobrang init din ng panahon ay ganito ga rin ho ang mga ilog sa inyo. Tapos aring ho si Lucas pagkarating namin ay kanina pang lumingon at ang hinahanap yata nga ho ay tribo. Ay sabi ko ay sorry ka, it's a prank. Charis! Pero ako nga ho ay hanga sa aso na ito. Dahil kung makikita nyo nga ho ay napakakapal ng balahibo pero hindi ho yan yung kagaya ng ibang aso na natutok nga ho sa electric fan. Pinipilit ko din naman nga ho minsan at baka nga ho kako nababanasan at nahihiyala ang magsabi. Aba naman? Charis! Pero ayaw niya nga ho talaga at mas gusto niya pa nga ho na nakahiga nga ho sa lupa. Baka naman isipin nyo na kutuhin dahil nga ho nahiga sa lupa ay hindi nga ho at may pinapakain ho kami sa mga aso namin para nga ho hindi sila dapuan ng kuto. At kung gusto nyo naman nga ho malaman kung ano yon ay di comment down below. Charit! Maikwento ko nga rin ho pala sa inyo kung paano ko naging aso nga ho aring si Lucas. Inialok nga ho aring sa akin ng aking pinsan kung gusto ko nga daw hong bumili ng aso. Ang kaso nga lang ho ay medyo nagdadalawang isip pa nga ho ako. Alam nyo ga ho kung bakit? Dahil nga ho nung grade 2, yun nga ho ang unang beses na nag-alaga nga ho ako ng tuta. Yun nga ho ibigay pa sa akin ng lolong Del at ang pangalan nga ho nun ay Whitey dahil nga ho siya ay kulay puti. Charit! At dahil sobrang bata ko pa nga ho nun ay hindi ko naiintindihan ang tamang pag-aalaga nga ho ng hayop. Tandang-tanda ko nga ho na sa sobrang pag-aalaga ko nga ho doon ay talaga namang ilang beses kung kumain sa isang araw ay talaga namang bundat ang tiyan ng tuta eh. Tapos everyday nga ho ang ligo noon, meron pa nga ho yung sariling sabon kaya naman nga ho ang naging resulta ay di namatay nga ho yung aso. Tapos after nga ho noon ay nasundan pa nga ho ang pag-aalaga ko noon ng tuta at meron pa nga ho kaming mga binyag pang ginawa. Basta ako nga ho ay maalaga noon tapos ang nangyari nga ho ay di namatay din nga ho yung aso kong yun. At pagkatapos naman nga ho noon ay di medyo nawala na nga ho ako ng gana na mag-alaga nga ho ng mga hayop dahil nga ho syempre masakit din naman nga ho yung mamatayan ka ng alaga. Ay ngal-ngal ho ako Charits! Tapos balik nga ho tayo din kay Lucas kung paano ko nga ho nabili. Year 2020 ay napasa akin na nga ho si Lucas at sa pagkakatanda ko nga ho ay kasagsagan pa rin yun ng pandemic. Dumating nga ho ako sa punto ng buhay ko ng mga panahon na yun na parang kailangan ko ng aso, parang gusto ko ng aso at parang handa na nga ho ako mag-alaga ulit ng aso. Sakto din naman nga ho nung naialok sa akin si Lucas ay may trabaho nga ho ako ng mga panahon na yun. Tapos bago nga ho i-release si Lucas ay 2 beses pa nga ho akong sweldo kaya naman nga ho kahit papaano ay may budget talaga. Noong mga panahon nga pong ito ay medyo disappointed ako sa aking sarili dahil nga ho may mga desisyon ako sa aking buhay na ginawa na wala nga ho sa plan. Pero nung naging aso ko na nga ho si Lucas ay medyo bumalik nga ho yung excitement ko sa lahat ng bagay. Tulad nga ho nung palagi na akong excited na pumasok sa trabaho dahil syempre may dinodugpod na tayo ay ang mahal ng kilo. Charit! Tapos kapag nga ho ako nakabreak sa trabaho, nauwi ho ako sa boarding house para nga ho bisitahin kung kamusta na siya. Tapos nakakatuwa nga ho yung excitement nila na makita ka uli dahil nga ho matagal kang nawala. Kulang na nga lang ang humandin ay dalhin ko siya sa trabaho o wag na lang akong pumasok. Kasi hindi nga ho pwede at walang pang dog food.
Charit! Pero alam nyo gaho na nakaka-stress din minsan, pero hindi ho yung aso, kung hindi nga ho yung aking katrabaho. Paano gahoy 8 hours kang naka-duty, tapos maghapon kang nakatayo? Syempre, excited ka nang umuwi nun dahil nga may nag-aantay pa sa iyong aso. Tapos malaman-laman mo na wala pa nga yung kapalitan mo at malilate nga raw. Ay kapag nga ho naaalala ko yun, ay ako'y natatawa na laang. Pero alam nyo gaho na pagtanto ko na ang pag-aalaga ng aso ay hindi nga rin ho pala basta-basta at isa nga rin ho pala itong malaking responsibilidad. Lalo na nga ho paglaki niya ay gusto niya nga daw hong maging doktor. Aba naman, hindi ho gayon. Charit! Ang ibig ko lang hong sabihin ay meron niya ho silang pangangailangan tulad niya ho ng pagkain. Iba-vitamins mo rin yan para malakas ang katawan habang bata pa. Papaturokan mo din syempre ng antivirus at anti-rabies para safe sila at safe yung mga taong nakapalibot sa kanila. At in short, kailangan mo rin talaga ng pera. Charis! Ay nung panahon nga ho ngayon, kahit nga ho may trabaho ako, ay ang kinikita ko nga ho ay sapat din lamang sa akin. At dumating pa nga ho nun si Lucas, syempre gusto mo rin namang ibigay yung best para sa kanya. Kaya nga ho, syempre kahit pa paano, nagastos tayo. Pero hindi ko naman nga ho yun masyadong pinakaiisip. Dahil iba rin naman nga ho ang saya na naidulot sa akin ni Lucas hanggang ngayon nga ho sa aming buong pamilya. Kahit nga ho minsan ay napagmumulan siya ng away. Aba naman. Charit! At pagkatapos naman niya ho naming mapaliguan na rin si Lucas, ay di kami naman niya ho ang maliligo. At shoutout naman din sa mga kabataang nakasabay namin paliligo nga ho din sa Mayabig. Ay wari ko nga ho yung mga tagabangkatan ang mga batang ito. Ay di kaya nga ho shoutout sa inyo. Ubos! Puti ka na mukha rin, no? At pagkatapos nga ho noon, edi kami naman nga ho ay uuwi na muna at ang mga sunod nga hong maliligo din ay yung mga naiwan nga ho namin sa bahay. At sakto rin naman nga ho na may dala tayong sticker, kaya naman nakapagbigay nga ho tayo din sa mga humingi nga ho sa ilog, kaya naman shout out sa inyo. At kinabukasan nga ho, ay di ako nga ho ay dumaretso din sa may gymnasium ng aming barangay. At sa pangunguna nga ho ng aming SK ay dari nga ho at nagpatawag ng mga kabataan na gustong tumulong nga ho sa paglilinis at pagpapintura nga ho nitong gym. Hindi naman nga ho sana ako magbablog na dito at talaga naman nga ho syempre arehoy trabaho ay baka nga ho makaabala pa kapag ako nga ho ay nagbibideo. Ang kaso naman nga ho ay request na ng request sila nga daw ho ay videohan at nang makita ang kanilang kasipagan. Charits! Nakakatuwa din naman nga ho na din sa aming barangay ay napaka-aktibo nga ho ng aming mga kabataan pagdating nga ho sa mga ganaring linisan at hindi lang ho sa mga palaro. Dahil syempre sino garin nga ho ang magtutulungan, digay kami din laang naman at sila din naman ang magbe-benefits na rin nga ho mga pinagagagawa namin. Una nga ho ay nagdadalawang isip pa kami na ipabaya din sa mga bata ari nga ho mga pagpapintura din ang kaso nga ho ay talagang kimali-mali at gustong-gusto nga ho na sila. Kaya naman nga ho kaysa pigilan namin ay ditinuruan na nga laang ho namin at nang syempre matuto nga ho sila at sa susunod nga ho ay sila din naman nga ho mag-iintindi ng mga ganito sa aming barangay. Basta nga ho ang mga kabataang ito'y inyong pakainin at pameriendahin ay siguradong tuloy-tuloy nga ho ang trabaho hanggang sa matapos ito. Charits! Kaya naman nga ho shoutout sa lahat ng mga youth na tumulong nga ho din sa mga SK officials para nga ho malinis nga ho at mapinturahan na rin nga ho ang ating gymnasium. Kapag nga ho pinagtutulungan ang trabaho ay mas mabilis nga ho natatapos ito. Kaya naman nga ho maraming salamat sa inyo. At nung makita na nga ho namin SK ang final resort nung matapos nga ho kami nung gabi ay napasabi na nga lang ho kami na worth it nga ho ang pagod dahil nga ho maganda ang naging resulta. Ay siya, edi hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. Edi salamat na nga lang po muna ulit sa panonood nyo. At kung hindi rin naman nga ho nakakahiya sa inyo, ay di pa-follow na rin naman nga ho ako at pa-share din nga ho ng vlog na ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha? Harurut!